Naghain ng petisyon ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court para questionin ang proseso ng Kamara sa impeachment laban sa kanya. Para sa ibang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Camille Samonte. Camille, ano ba itong basihan ni VP Sara dyan sa paghahain niya ng petisyon? Ruth, kini-question ni Vice President Sara Duterte ang naging proseso ng impeachment laban sa kanya ng Kamara. Iginiit ng bise na nilabag ng Kamara ang saligang batas sa paghahain ng impeachment complaint dahil hindi nito agad inaksyonan ang naunang tatlong impeachment. Yon. So ito yung pinapaliwanag natin kagahapon, di ba? Na sabi ko nga sa inyo, panoorin nyo po yung aking video kahapon. Kasi nandyan yung paliwanag ni Atty. Torion at ng kanilang grupo. Ay, kasama pala ako doon. Atty. Torion at ng aming grupo na nagsampa sa Supreme Court na sinasabing ito ay pinatitigil dahil ito po ay mali, illegal na ginawa ng Kamara dahil hindi nga po dininig yung unang tatlong impeachment complaint. Dapat inuna muna yon at bago itinuloy yung pang-apat. Kaya lang ang ginawa nga nila ay pinastrack na nila doon sa pang-apat tapos para hindi makuha yung unang tatlo. Mga kababayan, importante yan sa batas kasi hindi pa pwedeng sunod-sunod ang reklamo ng impeachment. Kailangan may pagitan ng 1 taon. Yung dating impeachment, dapat to dininig na kagad noong palang Disyembre. Pero pinaliban nila. Alam nyo naman po, eto hindi, alam mo naman mga congressman natin, yung iba dyan, yung karamihan dyan, bobo. Karamihan dyan, hindi abogado. Karamihan dyan, nagmamagaling. Yan ang totoo. Wala akong biro dyan, mga kababayan. Yan ang katotohanan. Karamihan po dyan, mga ano lang, parang napulot mo lang sa kanto. Diba? Lalong-lalo na yung mga wild. Kaya nga ito, mga kababayan, ito rin po yung sinasabi ngayon ng abogado ng ni VP Sara Duterte na mali ang ginawa ninyo, hindi tama yan, kailangan yan na itigil dahil bakit yung fourth impeachment complaint na kaagad ang may violation, ika nga. Pagpos ay yung ika-4 na impeachment complaint ang kanilang ipinasa sa Senado. Sa kanyang petisyon, hiniling ni VP Sara sa Supreme Court na maglabas ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction para pigilan ng Senado sa naisagawa ang impeachment trial sa kanya. Paglabag daw sa saligang batas ang proseso ng impeachment sa Kamara dahil isang impeachment lang ang pwedeng ihain sa impeachable official sa loob ng 1 taon. Inihain ng bise ang petisyon kasunod ng paghain din ng petisyon ng ilang kaalyado ng mga Duterte laban sa impeachment. Sunod-sunod na. Naku, yari kayo ngayon. Pero ito, mas matindi ito. Si Digong mismo, si Pangulong Duterte mismo ang abogado. Samantala, nanindigan naman si Senate President Chito Escudero na hindi magpo-convene ang Senado para... Kasi ang dami yung nagpipilit daw sa kanya. Ang dami yung nagpipilit daw sa kanya na i-convene na. Kasi, di ba, sinasabi nga niya, sa June na, yung sa 20th Congress na ang ating pag-usapan po yan. Hindi pwede yan ngayon kasi kailangan ng plenary. Kailangan po muna silang bago madire-diretso dun sa impeachment trial. Okay? Marami daw sabi, di umano. Mamaya sasagutin yung Chis Escudero yan. Marami daw. Tablado yung mga media dyan na atat. Alam mo naman yung mga media, matindi palaman yan Alam mo naman yung mga media na yan. May may retainer siya mga yan May retainer siya sinusuot sa ngipin. Hindi, may mga retainer siya Hindi natin alam kung sino nagpupush niyan. Impeachment trial ni VP Sara habang nakareses pa ang Kongreso. Giit ni Escudero, hindi dapat madaliin ang impeachment proceedings dahil kailangan maging maingat sila sa paghawak ng kasong ito. Ayaw raw ni Escudero na magpadalos-dalos dahil baka ma-technical sila sa proseso at ma-question pa sa Korte Suprema. Mabuti pa ito si Chis Escudero Hindi ako sold totally diyan kay Chis Escudero Pero kahit paano nag-iisip naman po. Sabi niya, wag natin madaliin kasi pag padalos-dalos, parang yung ginawa niyo sa Kamara. Di patong-patong kayo ngayon na kaso dyan o patong-patong kayo ngayon ng petition sa Supreme Court, di ba? Patong-patong kayo ngayon dyan. Kasi nga, minadali nyo tinarantado nyo yung due process
para ho mabilis ang takbuhin niyang impeachment na yan. So inimpeach nyo kagad si VP Sara Duterte even without going through the due process. So ano nangyayari? O di puro petition ngayon sa Supreme Court. Kayo ngayon, buti na lang itong senador na to, itong Senate President, sabi niya, easy lang. Chill, Brad, chill. Alam mo naman, may date pa kami ni Hart. Hindi ganun ba? Ikaw naman, masyadong intrigera ka eh. Inggit ka lang, porket may heart siya. Hindi kasi, yan o ang talagang ano dyan. Huwag nyo kami madaliin. Ayusin natin to, idaan natin sa tamang proseso, baka ma-technical kami. Kasi alam mo, tama siya eh. Pwedeng ma-technical sila pag ipilit niya yung plenary ngayon. Break na ho eh. Tapos na eh. Ipipilit niyo pa eh. Masakit pag pinipilit mga kababayan. Kailangan wag natin pilitin. Dahan-dahan lang sa simula. Ito kasi minamadali. Hindi ko nga maintindihan eh. Ito mga kababayan ha. Ito mga tarantadong congressman na ito. Mantakin mo ha. December pa lang. Meron ng impeachment na complaint. Di ba? Tapos sabi sa batas, sabi sa rules, ika nga sa rules nila, kailangan maibigay kagad sa speaker. Mahina, 'di ba? Mahina siguro. So ang ginawa nila, nagpa-hearing muna sila, 'di ba? Yung mga EJK hearing, Quadcom hearing, at saka yung Chihuahua hearing, 'di ba? Nagpa-hearing muna sila. Inantay muna nila. Tapos nung umabot na sa fourth, tsaka yun ang kanilang ginawang impeachment. Ginawang basihan ng impeachment nila, yung pang-apat. Paano mga kababayan yung una, pangalawa, pangatlo? Wala. Hindi ho nag-iisip to mga ulul na ito na yan ay hindi tamang proseso. Maling proseso yan. Hindi ko nga alam bakit. Wala ba mga abogado sa mga ito? O talagang atat na atat at obsessed lang sila kay VP Sara Duterte? Para mga walang abogado sa mga ito, no? Ha? Para silang mga atat na gusto nilang matanggal si VP Sara Duterte para maging Vice President yung peking Panginoon nila dyan. Pag naging Vice President yun, sigurado tiba-tiba na naman ang aming mga budget. Tapos baka alay mo may mangyaring hindi maganda at maging presidente yun. Di ba? Yung galawan nito mga congressman na ito, talagang mga mukha kayong pera. Mukha kayong pera talaga. Kung hindi naman dahil sa pera, hindi nyo gagawin to. Sigurado ako, hindi nyo gagawin ko to kung hindi dahil sa 150 million. Huwag tayo maglokohan. This is the most masasabi nating dangerous maneuver sa inyong political career. Yan po ang pinaka-risky. Diba? Yan po ang pinaka-risky na ginawa ninyo sa inyong political career. You know until now. May nagkwento nga sa akin mga kababayan hindi ko na lang sasabihin, pero sa rally daw ni Marcos, lalong-lalo na daw doon sa Davao. Yung rally ng mga senador niya, wala. Tangina, hindi daw pinapansin. Walang pumapalakpak. Alam mong pinadala lang ng mga barangay captain. Alam mo, kasi uso yan mga kababayan, sa mga rally, ang aabutan mo lang dyan yung mga barangay captain. Tapos yung barangay captain, bahala. Siguraduhin mo, may attendance yan. Baka kala ninyo. Siguraduhin yung meron kang 100. Attendance niya 100 yan. Pauupuin niya 100. Pati nga pulis, di ba? Pinaupo na. Ang palusot nila, intelligence lang. Surveillance lang. Pero nandun sila sa isang area. Di ba dapat pag surveillance, kakalat sila? Hindi, nandun lang sila sa isang area. Ibig sabihin, pandagdag talaga. Hindi surveillance yun. Tayo pinagloloko tayo nitong PNP na ito